Pilipinas, magandang hapon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, Huwebes ho ngayon, 27 ng Agosto. Eto na ho, nag-iisang pambansang sumbungan ng bitag mga boss. Kami po ay napapanood sa mga digital platform ho namin, sa mga sumusunod sa aming YouTube TV, Bitag Official, and a website ho namin, bitagmedia.com, sa mga sumusunod na Facebook pages, Bitag Live, facebook.com/Bitag Ben Tulfo Journalist at Pambansang Sumbungan, facebook.com/Pambansang Sumbungan. Sa PTV4 ho, napapanood ang mga segments na pinapalabas ho namin dito. And tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ho kami, Lunes hanggang Biyernes, yung aming palabas sa Bitag na nilalaman ho ron, public service at iba pang mga segments ho. Ito ho, nag-iisang Pambansang Sumbungan, Bitag. Siberian Husky, nakapuslit sa kalye, panabong na manok, dinali. Aksidente po kasing nasira po yung lock nung cage niya. Bigla po nagtatakbo. Nagpunta po siya sa kapitbahay namin na may alaga pong manok na panabong. Nakita ko, sir, agad-agad na ng aso yung manok ko. May-ari ng manok, nakita ang pangyayari, pinalo ng bakal, paa ng Siberian Husky. Napahiga po yung alaga kong aso. Napasigaw na lang po ako na wag. Parang palong kwan pa, sir, kung gawin mo lang. Ang malungkot, namatay ang manok ni Kuya, Siberian Husky ni Ate, naputulan ng paa. Alamin ang buong kwento. Basurero, nagpasaklolo, Homeowners Association, inireklamo. Humingi po sa inyo ng tulong sa biglaang pagkakatanggal sa akin sa trabaho. Hindi lang nakakolekta, basura ng mga tao, ipinagtabuyan. Kahit 10 taon na sa lugar, ang pobreng basurero. Sa pagpapaalis po sa amin sa tirahan sa ganitong kalagayan po ng pandemya. Alamin ang buong kwento. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at susolusyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag! Salamat ho sa inyong pagtutok at pagtangkilik ho ng aming Pambansang Sumbungan ng Bitag ho. Ngayon mga boss, kami ho'y hindi palabas na para kayo'y maaliw. Pwede rin ho kung maaaliw ho kayo sa mga palabas ho na to. Pero isang bagay lang ho, educational, informational, ang layunin ho namin dito, makapagsilbi ho at magbigay tulong din. At kami ho'y balanse, pinakikinggan kung sinong tama at kung sinong mali. At the same time, ginagawa ho namin talagang katotohanan lamang mga bossing. Umpisahan ho natin, ano? Well, etong aking katanungan ho sa inyo, kayo ba'y may mga hayop or pet na mga alaga tulad ng aso, pusa, depende ho sa hayop na inyong hilig, mga boss. Alam niyo yung mga bossing, ang pagiging pet owner ay may kaakibat ho ng responsibilidad to. Kapag nakapinsala o nakasakit or anumang bagay na ito hong dulot ho ng inyong alaga, kayong mga may-ari ang otomatikong mananagot. Tulad na lamang ho ng sumbong na ito, isang Siberian Husky. Aksidenteng nakatakas sa kanyang dog cage. Ang pinidiskitahan mga boss, manok. Panabong na manok ng kapitbahay. Eto, panoorin. Yung pong alaga ko pong aso, aksidente po kasing nasira po yung lock nung cage niya. Bigla po nagtatakbo palabas. Hinabol po kaagad namin. Nagpunta po siya sa kapitbahay namin na may alaga pong manok na panabong. Nakahiga ako sa duyan. Parating yung aso niya, nagwalaan yung mga manok ko. Sinilip ko po, sir, parang papunta na rin sa tapat mismo ng manok. Ngayon, parang ako nga, sir, ang dadambahin, sir. Tumakbo ko paloob sa kusina ko. Malapit na po kami, nakita ko po yung may-ari ng manok, may hawak po siyang tubo. Ngayon, umikot ako, sir. Papunta naman sa pintuan sa labas. Nakita ko, sir, agad-agad na ng aso yung manok ko. Nilaro po, pero papunta na po sa papatayin po talaga niya yung manok. Pinalo ko sa paa. Parang palong kwan pa, sir. Paalis lang. Parang gawin mo lang. Medyo malayo pa po kami nung unang beses niya po na pinalo. Napahiga po yung alaga kong aso, napasigaw na lang po ako na wag. Dali-dali pa rin po akong tumakbo sa kanya. Lumuhod po ako sa harap niya na ang sabi ko po na andito na ako na yung babawal sa alaga. alaga ko para hindi na anuhin yung manok.
Ano ba talagang nangyari dito sa sumbong na ito? Agay maganda hong usisain ho natin, pero bago ang lahat, 23 ho ng Agosto, alas 5 ho ng hapon, nang makawalang alagang Siberian Husky ni Jenny. Aksidenteng nasira daw ang lock ng dog cage, tulad ng sinabi namin kanina, kaya't nakawala yung kanyang alaga. Ang naging problema mga bossing, abay, nangapit bahay ho yung Siberian Husky at dumiretso sa manukan ng kapitbahay at nilapa yung manok na panabong ni Efren. Abay, dahil sa pagkataranta daw ni Efren, hinataw niya ng bakal, ito yung aso at doon sa may paa daw, kaya naman ito'y nabali yung buto ng paa nitong Siberian Husky. Agad naman dinala sa vet yung aso at kailangan operahan. At ang husga ng doktor ay putulin na ang paa nito. Ang reklamo ngayon ni Jenny, sinisingil siya ni Efren ng 25,000 pesos bilang bayarin sa namatay niyang manok na panabong. Kaya kausapin natin ngayon yung nagre-reklamo ho rito, nagmamay-ari ho nung Siberian Husky na buhay naman, samantala yung manok ng isa patay, yung nga lang naputulan na ng paa si Siberian Husky. Jenny, magandang hapon sa iyo, Jenny. Magandang hapon po, Sir Ben Tulpo. Alright. Magandang hapon din po sa mga nanonood. Alright, salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin at ako'y naging interesado sa sumbong na ito kasi kakaiba. Ang aso mo ay Siberian Husky, may lahi yan, no? Talagang puro yan. Apo. Apo, Alright, sir. ngayon, malaki ba yung Siberian Husky mo yan? Pag tumayo yan, gaano at mataas ba yan? Kasi yan, nakikita ko. Yan ba yung aso mo? Nakaupo ka? Apo. Alright. Ano ba talaga nangyari dito nung makawala yung aso mo? Ang ginawa, biglang nangapit bahay sa tapat. Sinugod agad yung manok. Apo. Ano bang, ang Siberian Husky ba, parang pag nakita ng mga manok, pag nakita ng mga ibon, hinahabol ba nila yan? Opo. Bali, sir, pagkain po kasi talaga nila at saka minsan po yung paglalaro nila, hindi rin po nila alam na makakapatay po sila ng mga manok. Bali, yung pong nirereklamo ko po kay Kuya Efren, na unang bangag niya po kasi sa alaga ko, na nandun na po ako sa harap niya, na okay lang po, na mabawal niya. Kaya lang po nung nagmamakaawa na po ako sa kanya na wag na po niyang dalawahan, pangatluhan, kaya po talagang naturog po yung buto ng alaga kong aso. Okay, sige, diyan ka lang. Sa kabilang linya naman natin, si Efren Suarez. Efren, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Ben. Alright, sige, maganda siguro makita si Efren. Efren, ang sinasabi naman ni Jenny ay unang hataw mo ng tubo sa paa ng kanyang Siberian Husky. Okay lang, pero sinundan mo pangalawa. Ano ba talaga nangyari? Bakit mo nagawa to? Sobrang galit mo, nakita mo nilalapay yung manok mo. Hindi naman, Sir. Kasi, Sir, yung ganito rin, Sir. Okay. Nung araw ng linggo, Sir, ipapahinga ako sa duyan, Sir. Ngayon, narinig ko na bulabog yung mga manok ko, Sir. Ngayon, nung sinilip ko, Sir, parang mabilis yung takbo, Sir, eh. Okay. Ngayon, nung medyo malapit na, Sir, parang ako ang dadambahin ng aso niya, Sir. Okay. Ngayon, pumasok po ako, Sir, sa likod. Tumakbo ako papunta sa loob ng kusina namin. Tapos, lumusot po ako, Sir, sa pintuan naman sa harapan ng bahay namin, Sir. Alright. Ngayon, Sir, nakita ko sa bintana na lapa-lapa ng manok niya, ng aso niya, yung manok ko. Ay, nakadampot, Sir, ako ng tubo. Pinalo ko, Sir. Okay. Saan mo pinalo? Sa paa, Sir. Okay. Ngayon, Sir, nung hindi niya nabitawan, pinalo ko pa rin, Sir, minsan, Sir. Okay. Nung pagkapalo ko ng pangalawa, Sir, pumasok na ako sa loob ng bahay kasi naglabasan na nga yung mga tiyuhin niya, Sir. Tiyuhin ng aso? Sir? Tiyuhin ng aso, tiyuhin ng nagmamayari ng aso? Tiyuhin ng Sir. Tiyuhin ng may-ari ng aso, Sir. Akala ko yung mga Siberian Husky, may mga tiyuhin din yan. Yung mga katropa-tropa rin yan pag nasa Alaska, sa Siberia, snow eh. So, tiyuhin ni Jenny, ibig mong sabihin. Hello, Efren? Ay, Sir.
So, naglabasan yung mga tiyuhin ni Jenny nung ginawa ng pagpalo doon sa aso. Yes, sir. Ano bang layunin mo para paluin yung aso? Ibig saktan yung aso or gusto mo lang tigilan ng kakalala pa sa manok? Gusto ko lang sana, sir, na matanggal yung pagkakwan niya sa manok. Saan ba kinagat yung manok? Sa leeg? Sa kakatawan? Sa leg, sir, tsaka sa gawing pakpak, sir. Abay, talagang hindi na mabubuhay yan kung ganon. So, kumusta naman yung manok mo? Ang ginawa mo? Patay, sir, eh. So, yan ba ginawa mong tinola or ginawa mong fried chicken? Hindi naman. Hindi na po, sir. Pinalibing ko na po, sir, sa anak ko, sir. Pinalibing mo na lang. Yan bang manok mo na yan, Mang Efren? Panabong ba yan? Tinali po, sir, dahil galing po, sir, sa Batangas. Pinahiram lang po ng kapatid ko sa akin, sir. Yan ba'y Para- panabong? Opo, tinali po, sir. Okay. Ngayon, yan ba'y nanalo na sa sabong? Ay, hindi po, sir. Broadcast talaga, sir. Dahil padadamihin nga sana, sir, para pandagdag ng hanap buhay. Parang magbi-breeding ka. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ang trabaho mo ba mag-breed ng mga panabong na manok? Nagbi-breed din, sir. Tsaka gumagawa lang construction lang, sir. Okay. Magkano ba pag ang isang manok nakapag-breed ka, magkano ang benta mo? Kaya gusto ko maintindihan at malaman. Yung broadcast kasi talaga, sir, pagka binibili namin, halagang 35 hanggang 30, pinakamababa, sir, 20. So yan bang manok na yan na hiniram mo, yan ba nagamit mo mapabreed sa ibang manok para nang sa ganun, makakuha ka ng lahi niyan? Ganun ba? Hindi. Opo, sir. Opo, sir. So anong nangyari? Nakalahi na ba yan bago nakamatay? Or at least tapos at least may yung kanyang silbi sa buong mundo, sa mundo itong manok mo na yan, at least nakaiwan siya ng lahi dito sa mundo. O anong nangyari? Hindi pa nakaiwan ng lahi, tigok na agad ni Siberian Husky. Hindi pa nga po, sir, dahil nung lockdown lang, nung namatay ang misis ko, doon lang, sir, dinala ng kapatid ko yan, sir. Namatay ang misis mo. Yes, sir. Ay, ako'y nakikiramay, na hindi ko alam. At hindi naman nasa nasabi. Ano bang kinamatay ng misis mo, Efren? Liver cancer po, sir. Okay. Sige, ako'y nakikiramay. Jenny, narinig mo ba ang sinasabi ni Efren, Jenny? Opo, sir. Narinig mo ba ang ko po. sinasabi Opo. ni Efren? Kamamatay lang pala ng kanyang may bahay, liver cancer. Siguro, siya'y nagluluksa pa, medyo balisa pa rin. Baka siguro yun ang dahilan. Yung ba dahilan ni Efren na parang medyo balisa ka, medyo nagluluksa ka pa, kamamatay lang ng iyong kaya parang nung makita mo, di mo nagustuhan yung ba dahilan? Yung inaalala ko lang, sir, kasi yung hindi sa akin yung manok, sir. Ayun. So, ibig mong sabihin, babayaran mo ngayon sa kapatid mo yan? Yes, sir. Hiniram lang, sir, ng kapatid ko rin doon sa... Hindi ko lang alam kung pinili niya ron o hiniram niya talaga. So, ikaw ba yung nakapag-breed? Yan sa manok mo na yung nilapa ng husky? Hindi nga po, sir. Alright. Jenny, narinig mo ang sinasabi nitong si Efren. Apo. Jenny, Apo. okay, ano ba ang ipinaglalaban mo rito na bakit kayo pumunta sa akin at parang sinumbong mo itong si Efren na parang ang dating kalupitan doon sa manok mo? Apo. Ano bang gusto mong mangyari, Jenny? Sabihin mo sa akin para maintindihan ng mga nanonood sa atin. Bakit mo sinumbong si Efren? Kung tutuusin, si Efren yung dihado. Yun nga lang, sabi mo, nagmakaawa ka kay Efren ang pangalawang beses na wag nang hatawin yung aso mo. Ang aso mo na ngayon, nung dinala mo sa vet, pinaputulan na ng paa. Naputulan ng paa. Apo. Apo. Bali, Sir Ben, ang nangyari po, hindi po talaga namatay yung manok niya. Hindi po Hindi namatay talaga ang manok? nakagat ng aso ko. Hindi po. So, namatay sa rabies. Hindi rin po nakagat ng aso ko. Efren, di daw namatay yung Bali, manok mo. Pinatay mo Opo. ba, Efren, yung manok mo? Ay, hindi po, sir. Dalawa po yung Magdamag, tissue sir. na... Sandali, Jenny, ha? Jenny, sandali. Apo, sige. Sinasabi mo Apo. rito, hindi namatay ang manok ni Efren. Si Efren sabi, patay na ang Apo. manok na hiniram niya. Nababayaran niya raw doon sa kapatid niya, hiniram din para siya'y mag-breed ng mga manok din na panabong. Apo. So ngayon, sinasabi mo hindi patay. Tama? Apo, hindi po. Ay, anong nakita Apo. natin? Meron Pakita po mo nga yung akong picture. Sandali. Jenny, okay? May picture Apo, kami apo. rito. Ang manok, tigok eh. Ano ba yan? Nag-iinarte yung manok. Ay, Efren, ito bang Po, manok mo na to? Sir Ben. Talagang patay na to. Patay na yan, sir. I- Magdamag ko po, sir, hindi ginalaw yan para kung
may pupunta man sir na tanod o ano. Kasi sir, tiningnan ng tanod sir. Nakita ng tanod. Oh, nakita ng tanod sir nung bagong mga 1 minuto pa lang sir nangyari. Mhm. Nangingisay pa. Buhay pang manok sir. Oo, tapos? Tapos umulan nung hapon sir, hindi ko siya inalis doon sa may... Nakapansin ko nga, nangingisay pang manok mo pero parang hindi ko maintindihan. Okay, wag mo na pakita yan kasi bawal kung titingnan natin, parang cruelty na yan, ipapakita natin. Anyway, Jenny, Yung ayun, picture at Jenny, sandali lang, Jenny, Jenny, pakinggan mo na maigi, parang nagsasalita ka na mag-isa dyan, wala kang kausap, kasi kausap ko si Efren. Okay, sandali lang. Pakianon mo lang ng narinig mo ba ako, Jenny? Apo. Kasi kanina habang nakikipag-usap ako kay Efren, nagdadasal ka ba or nagsasalita ka, may kausap ka? Dahil nakikinig po. Kaya lang, nakita kita. Okay, sige, may sinasabi ka ba kanina? May gusto kong sabihin? Ang sinasabi ni Efren, namatay yung kanyang manok dahil nilapan ng aso mo. Ang sinasabi mo, hindi namatay yung kanyang manok. Ano ba talaga? Bali, 2 pong barangay tanod po ang nag-check po dun sa manok niya na pinupulok pa po sila ng manok nung mga So, oras anong ibig na yun. mong sabihin dito, Jenny? Okay, pang manok, ang manok hindi namatay. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Efren na ang manok ay patay. Opo. Efren, yung manok ba nilibing mo? Yes sir, nilibing ko Pwede sir. ba natin i-autopsy yan para makita ng mga tanod? Pwede naman sir. Jenny, baka pwede mo makita kasi baka naman, hindi mo naman tininola yan o fried chicken. Okay, Efren, hindi mo naman kaya ginawang tinolang manok yan. Ay, hindi sir. Hindi. So ngayon, Jenny, anong gusto mong palabasin? Hindi ka naniniwala na matay ang manok? Opo, kasi po nagkaroon po kasi kami ng 2 testigo po na chinek po nila So yung anong manok. ibig mong sabihin? Kaya Buhay po- pa rin ang manok. Opo, tapos nung madaling Abay, araw sige, daw po, Efren, sagutin mo nga to si Jenny. Ayaw niyang maniwala na patay ang manok mo eh. Pambihira naman to. Paano mo sagutin? Jenny, sandali, ano? Efren, naririnig mo, ayaw maniwala ni Jenny na patay daw ang manok mo na hindi raw napatay ng Siberian Husky. Yung manok mo. Paano mo sagutin si Jenny? Kaya nga sir, hindi ko ginalaw. Kinabukasan, pinapicturan ko talaga sa anak ko para may ebidensya ako. Yan ba yung nilibing mo? Yes sir. Okay, Jenny, ano bang pinaglalaban mo rito? Sinungaling si Efren? Dapat... Kasi kung hindi Tapos- nakatakas yung manok, yung husky mo, hindi sana mamatay yung manok ni Efren. Kanino Opo. kasalanan dito, Jenny? Sa palagay mo? Sino talagang malagay mo dapat sisisihin dito? Sino yung may kasalanan dito? Opo. Pero Sir Ben, Hindi, gusto inaamin ko naman sino po na sa meron palagay mo din yung may po kasalanan? akong, Ikaw o si Efren? may pagkukulang po talaga ako sa part po na yan. Okay. Na napabayaan ko po, nakawala po yung alaga ko. Ang kinagagalit ko lang po sa kanya na bakit po kailangan niyang sabihin na napatay po ng alaga ko. So hindi ka At naniniwala tapos na po- napatay, hindi ka naniniwala na ang manok ni Efren Opo. na nilapa ng husky mo hindi patay. Opo. Kasi po meron pong nagpatunay na kinuha po nila yung manok na lumalaban pa po yung manok sa kanila. 2 barangay tanod po ang nagpatunay po sa barangay nung pong pumunta kami sa barangay. Unang paghaharap po namin sa barangay. Alright, sandali lang kasi magulo tong istorya mo, Jenny. Okay, isang bagay. Siguro, Jenny, pakinggan muna natin itong sasabihin ng abogado, ha? Mas maganda, Jenny, pakinggan mo muna na maigi kung Apo. anong sasabihin ng abogado, ano? May abogado rito ang dapat maintindihan nyo kayong dalawa. Okay, sige, si Attorney Frederick Liu ang magsasalita. Sige. Yung may pananagutan dito is yung may-ari nung aso. You should take every precaution that your animal or your dog is properly caged or properly bound para nang sa ganun ay hindi yan makatakas at makapinsala. Alam naman natin na ang husky malaking aso yan at medyo malakas din yung asong yan, no? So kumbaga dapat cognizant ang bawat may-ari or dapat may sapat na pag-iingat ang mga may-ari pag sila ay nangangalaga ng isang aso na may kalakihan, no? So in this case, considering ang pumasok naman kasi dito according to the facts is yung aso doon sa bakuran noong nag-aalaga ng manok.
siya naman ay makakaasa na yung mga manok niya ay safe sa kanyang sariling pag-aari, no? Ngayon, as to dun sa pamamalo nung may-ari ng manok doon sa aso, that can be justified. Dinidefend lang naman niya yung property niya from the danger that was being posed by the dog. Kung hahayaan pa siya, baka makapinsala pa ng mas malaki. Ang pananagutan dito is clearly with the owner of the dog. Okay. Okay, Jenny, ito ano? Ang sabi ng abogado si Frederick Liu, legal counsel yan, ano? Sabi niya, may pananagutan ka kasi aso mo ang nakawala at malaking aso mo pumunta sa bakod ng kapitbahay. Doon naman sa pagpapalo nitong si Efren sa aso mo, may karapatan daw, justified naman ang pagpalo ni Efren dahil malaking aso yan at saka yung aso mo, maliit lang naman manok, na talagang idepensa yung kanyang pag-aaring alagang manok. So, malinaw. So, ngayon, gusto kong linawin muna na yung pananagutan ay pananagutan mo para doon sa mga taong nanunood sa atin. Hindi dapat sila nalilibang dito ng mga kwentong kutsero, kwentong manok at kwentong aso pinag-away natin. Mas may matutunan yung mga taong nanunood sa atin sa mga ganitong klaseng sumbong na sumasalamin sa totoong lipunan natin sa mga probinsya, sa syudad. So, hindi kami entertainment. So, ngayon, gusto kong makausap naman itong Lupon, taga-Pamayapa, Santa Risa, Cabiao, Nueva Ecija, para malaman natin kung ano nga ba talaga si Jay Balingid. Magandang hapon sa iyo, Jay Balingid. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo, Jay Balingid? Kumusta hong lugar natin dyan? Mabuti po naman at sa ngayon po nasa maayos pong kalagayan ang aming pong barangay. Alright. Kami po'y lalapit sa iyo, Jay, kung alam mo lang siguro tong kasong dinudulog sa amin ni Jenny Gopio tungkol doon sa kanyang aso na nilapa yung manok nitong si Efren Suarez. Para dito sa pangyayaring ito, ano bang napagkasunduan dyan sa barangay Boss Jay Balingit? Sir, kami po rito sa barangay bilang tagapagkasundo po na naatasan ng aming kapitan, ang tanging layunin lang po namin ay mapagkasundo ang dalawang panig. So, pinakinggan po namin pareho yung deklarasyon ni Jenny Gopio at saka po ni Efren Suarez. Mm-hmm. So, ayun nga po kay Efren, kay Jenny, ang sabi po niya, sir, sabi po niya, nung makita ko pong tumakbo yung aso ko sa pakura ni Efren, ay hinapol ko na po ito. At sabi po ni Efren, ang tangka raw po ng aso ay baka raw siya ang sugurin. Mm-hmm. Ngayon po, sa biglang aksyon po ni Efren, malayo pa lang aso, kumuha na siya ng pamalo. Dahil nakakala niyang siya ang susugurin. So, nang nakita po ni Jenny, itong si Efren na pinalo yung aso at dumapa na, ay pinagpapalupa po rito at nagsisigaw po si Jenny, Kuya Efren, tigilan mo na po ang aso ko. Mabait po yan. Pero hindi raw po pinakinggan ni Efren ang pakiusap ni Jenny at patuloy pa rin niyang pinalo ang aso hanggang sa magkapilay-pilay. So yun po ang paliwanag po ni Jenny Gopio. Ngayon po, nung tanungin ko naman po pinagpaliwanag ko naman po si Efren Suarez, yun nga raw po ang nakakala niya na siyang susugurin ng aso. Mm-hmm. Pero yun pala, ang tangka po ng aso ay yung kanyang alaga na nakatali po yata doon. Ayun. Dugahan. Okay. Ngayon, ang sabi po ni Efren, kinagat daw po ng aso ni Jenny yung manok. Mm-hmm. Kaya namatay. Mm-hmm. So sabi ko po kay Efren, kung namatay man ang iyong manok at kahit na nakawala ang aso ni Jenny na hindi naman sinasadya ay nagtatakbo sa iyong bakuran, siguro naman hindi naman sa ganung paraan mo sasawayin yung aso o papaluin hanggang sa dapat sana ay nasawata siya doon sa pakiusap ni Jenny. So anong bandang huli po, ang sabi ko po kay Efren,
o Efren o Jenny, ngayon, napakinggan namin pareho ang inyong mga deklarasyon. Kami dito ay hindi naman kami mga hukom na magbibigay o tukuyin kung sino ang may sala sa inyo, sa isa't isa sa inyo. Kaya kung hindi po kayo magkakasundo ngayon, sana po, ipagpapaliban po natin, bibigyan pa po namin kayo ng ilang araw o Okay. magkikita po tayo uli dito sa barangay. Jay, Manong Jay, ako'y medyo, di naman sa pinuputol kong paliwanag nyo. Ikinonsulta ho namin sa abogado at una sa lahat ay responsibilidad ang pag-aalaga ng aso o anumang hayop na meron tayo sa bahay. At ang responsibilidad yan, panatiliin sa bakuran natin. Kapag ang isang aso natin nakakagat, kay aksidente o nakawala, pananagutan na may-ari may-ari ng aso. Totoo po yun, sir. So, mga bagay na kapareho niyan, ang aso ni Jenny, napakalaki, husky, ang manok naman ni Efren, abay, titilaok lang yan hanggat sa nilapa ng nilapa. So, namatay ang manok ni Jeffrey na hiniram niya lang sa kanyang kuya kasi nagpapalahi siya ng manok kasi breeding yung gusto niya mangyari. So, nangyari, patay na ngayon ang manok. So, ngayon sa atin, iriksian ko na lang yung sinasabi natin dito. Sino sa palagay mo, kasi sa abogado, kahit na ako magsasabi mismo kay Jenny, may pananagutan si Jenny at ang pananagutan ni Jenny sa ginawang depensa ni Efren dahil malaking aso na may karapatan si Efren ipagtanggol ang kanyang manok sa laking aso nitong si Jenny kung kaya't napalo niya. Ngayon, kung tatanungin, sino may sala? Mas justified yung ginawa ni Efren kasi pumasok sa bakuran ni Efren yung malaking aso ni Jenny. So, ang ibig sabihin niyan, liability, pananagutan ng isang may-ari, kung sa ibang bansa yan, babayaran mo. Dito sa atin, kung nakikinig ka man, Jenny, ako'y dediretsuhin ko na hindi ako barangay, diretso tayo, gagamit tayo ng batas dito. Jenny, kung ako magsasabi sa iyo, bayaran mo si Efren. Kung ano man nangyari sa aso mo, isang malaking kalungkutan dyan sa nangyari dahil meron ka rin masisisi ka kasi sa bakuran mo eh. Dapat kung nakawala man yan, ang aso mo na yan, dangerous yan eh. The mere fact na kinagat niya, nilapan niyang aso ni Efren. At alam mo naman yung husky, pag nakita ng manok, pagkain yan eh. So ngayon, ang ibig sabihin yan, may pananagutan ka. Ay, mababalanse ako rito, hindi ako barangay. Ako'y magsasabi sa iyo kung anong ibig sabihin ng batas na sinasabing legal liability mo yan. Nakapinsala ang aso mo. Importante, bayaran mo si Efren. Ngayon, kung ano man nangyari doon sa naputol ang panang aso mo at si Efren naman pinalo kahit na nagmakaawa, kahit sino naman siguro, instinct yun eh. Magagalit ka, kahit siguro sa iyo. Pag yung aso, nilapa yung manok mo, ganun din siguro magagawa mo. Kasi hindi plinano yun eh, biglaan yun eh, instinct yun. So ngayon, para sa akin, ako magpapasya na, panagutan mo. May pananagutan kay Efren. At hindi ako naniniwala, hindi mamamatay ang laki ng aso mo. Pinakita na patay na. Anong ibig sabihin? Drawing yung manok na yun. Wag na natin pag-usapan to, Jenny. Kaya dinulog mo sa amin, prinisenta namin sa taong bayan, Luzon, Visayas at Mindanao at mga suki namin na nanonood sa ibayong dagat sa Amerika, sa Inglaterra, sa Middle East, kahit saang lugar na may Pilipino. Ganitong kultura natin. Sa ibang bansa, pananagutan mo yan. Kung ikay nasa bansang Amerika at ganyan ang nangyari sa aso mo, mananagot ka. Babayad ka doon ng danyos. Babayaran mo ang pakidanyos lang, pati areglo. Katakot-takot na perwisyos yan. Kasi una sa lahat, responsibilidad, ang nasa responsibilidad mo ay yung aso mo sa pangangalaga mo. So ako ngayon, dediretsuhin ko na habang nakikinig sa atin yung lupon tagapamayapa, hanggang ganyan lang naman sila eh. Pag hindi ka nagkasundo, hukuman. Pero pagdating sa hukuman, matatalo ka rito, Jenny. Ako na magsasabi sa iyo. At bakit ako nagsasabi sa iyo? Kumuha ka ng magaling na abogado. Ganun pa rin. Papakita mo sa kanila, kawawa naman yung aso mo. Naawa rin ako sa aso mo. Kaya lang, sino dapat sisisihin? Narinig mo ba, Jenny? Sino dapat sisisihin? Apo. Ikaw o si Efren? Kasi kayo may-ari eh. Alagan yung aso nyo eh. Sino dapat sisihin? Sagutin mo, Pero Jenny. siya Sino din dapat masisisi rito? Ikaw o si Efren? Epekto lang si Efren
Epekto lang si Efren sa dahilan ng problema, ang dahilan ng problema ay nasa sa iyo. Gusto kitang ipagtanggol, kaya lang sa katotohanan, hindi kita kayang pagtanggol sa mata ng publiko. Kahit sa mata ng puong may kapal. Sa mata ng batas ng tao, talo ka. At Pero, ako'y Sir Ben, tumulong may sa iyo, tanong lang din po ako. pinakinggan ko ang magkabilang panig, depensa mo, buhay pang manok, nakakatawa yan eh. Walang maniniwala sa iyo. Laki-laki ng Alaskan Husky. Alam mo naman yan, ang aso na yan, ay work dog yan. Opo. Hindi lang work dog yan, hindi pet dog yan. Iba ginagawang pet dog, pero work dog yan, guard dog pa nga yan eh. Kung tawagin, companion ba yan? No. Sa Siberia, work dog yan. Dito sa atin, ginagawa nating pet. Kaya doon sa mga nagmamayari ng Siberian Husky, kay work dog man yan, o companion dog man yan, o pet dog man yan, may pananagutan ka, malaking aso yan eh. O, nakita mo, Jenny? Okay, Efren, nandiyan ka pa ba, Efren? Yes, sir. Oh, ngayon, Efren, anong sasabihin mo kay Jenny? Pwede magsalita ulit, sir? Sige, magsalita ka. Sir, kasi minsan, hindi lang minsan yan nangyari, sir. Bali, 3 beses na nangyari na nakadali ng isang bibi at isang manok pa rin. Bibi, Yes, sir. abay, may criminal record pala tong husky mo, Jenny. Nakadali na ng bibi, Sir, pwede nakadali naman ng po manok, ako pangatlo na to, magsalita may naman pattern po. na. Jenny, pakinggan mo ako. Marinig Sir, may mo ako. Yun bang ibig mo sa... Totoo ba to? Pumasok ba sa barangay to na nakadali ng bibi? Hindi po. Sir, pwede po ako magsalita? Sige, magsalita ka. Sir, bali yung manok niya po, hindi po talaga siya naabutan. Yung sinasabi niya po na yung aso ko pong nakakagat ng pumasok po siya sa bakuran po namin. Hindi po nakawala na Sa ano ba talaga? Pumasok po Hindi ba? sa loob ng bahay namin. Sandali, Jenny. Jenny, sandali. Saan ba yung manok ni Mang Efren? Sa bakuran mo o sa bakuran niya? Ay, hindi po. Saan yung ba pong nakalagay sinasabi niya po na yung manok ni before. Mang Efren? Sa bakuran mo o sa bakuran niya? Jenny, narinig mo ba ako? Saan ba ang manok ni Efren nakalagay? Sa may bakuran mo o may sa may bakuran niya? Sa bakuran niya po. O yan, okay, sir. tigil. Sa bakuran niya po. Saan yung aso mo? Sa Opo. bakuran ni Efren, sa bakuran mo? Sa bakuran. Okay. Sa bakuran So lumabas po ang niya, aso yung mo pong nangyari sa bakuran mo. Sandali, Jenny. Lumabas yung aso mo sa bakuran mo para pumunta sa bakuran ni Efren. Nag-effort Opo. pa. Pumunta roon kasi nakita niya yung manok. Tama? Nasaan ka Opo. noon? Nasaan ka noon, Jenny? Nasa harap din po ng bahay nila. Ba't hindi mo nakita na tumakas ang aso mo? Nagwala. Kaya hindi mo pala kayang kontrol yun ang aso mo. hindi na. Dapat, sandali. Hindi mo pala kayang kontrol yung aso mo, di ikadena mo. Bali, nakakulong po siya. Kaya Sir nga, Ben. hindi ba sabi mo, nakakulong, nakatakas dahil nasira niya yung Opo. kandado, pareho pa rin yung pananagutan mo. Kung nakatakas din yan sa kanyang kadena, pananagutan mo pa rin. Ikaw ba'y may bakod sa loob ng bahay mo? Wala sa may bakuran ba kayo na may bakod o wala lang, open lang? Wala rin po, open lang din po. Alright. O ngayon, narinig mo ba ang sinasabi ko? Efren, anong gusto mo mangyari? Sir, yun nga, sir. Pinababayaran ng kapatid ko, sir, yung manok, sir. Okay. O Jenny, pinababayaran daw ni Efren yung manok mo. Ay, yung manok niya. Sir So Ben, mag-usap paano na lang po pala kayo. pag Ngayon, Jenny, tigil na ang iyong dahilan kasi nakita ko wala ka sa lugar. Mag-usap na lang kayo, patuloy nyo sa barangay. Barangay J. Balingit, nandyan ka pa ba? Siguro barangay, tingnan mo na lang yung lohika, yung aking paghawak sa complaint na to. Hindi ako lupon, ako'y magsasabi kung sino nasa tama, kung sinong mali. Dahil gumagamit kami ng abogado, yung abogado, tagapagtanggol ni Inuman pagdating sa hukuman. Kapag ito'y nagkaroon ng certificate to file action, tatayo sila, pupunta sila sa hukom. At sa hukom na yan, gagawin lang na yan, ipapasa yan doon sa sinasabing Philippine Mediation Council. Yung Philippine Mediation Council, parang hukom din yan magsasabi kung sino man nanagot, babayad doon. Narinig mo ba ako, Jenny? Sir, Hmm. para sa akin po, ganun din po ang layunin namin. Hmm. Kung pong sinabi ko sa kanila, kung hindi pa kayo nasisiyahan, magbalik po kayo uli sa susunod na Miyerkules para pag-usapan natin.
Ngayon, Jay, sige na, walag na yung proseso na yan. Ano ang sa tingin mo? Ano ang tama? Sinong tama, sinong mali? tama po si Efren. Ayun. Kaya nga po, ang sabi ko kay Efren, kung maaari sana Efren, pwede kang makiusap o magpakumbaba na sana yung nangyari na yan, magsilbi lamang na... Jay, titigilan kita, Jay, mali ka. Opo. Bakit magpapakumbaba ang aggrieved, yung dehado rito? Mali ata. Ang magpakumbaba ay yung respondent. Yung respondent, si Jenny. Sandali, Mang Jay. Ang magpakumbaba si Jenny. Dahil nakasakit, malaki ang aso niya. Ang liit-liit ng manok. Bakit magpapakumbaba? Mali ata. Sir, ganun din po sana ang sasabihin ko kay Jenny. Kung Hindi, ganito na lang. Para kang si King Solomon. Okay, tigil na. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jay. Kasi ako, pag sabi mo sa akin, wag na. Kasi baka kung ano pang masasabi ko sa iyo, ako kasi kami, kumukonsulta kami ng abogado. At yung abogado namin lalaban sa hukuman yan. Ikaw naman, Jenny, para sasabihin sa iyo, pag hindi kayo nagkasundo, Philippine Mediation Council ang pupunta niyo, papahantungan ninyo, itadaan kayo dyan. May makikinig sa inyo. Tulad din ng mga abogado, sasabihin kung anong pananagutan mo, Jenny. Mananagot ka rito. Kahit sino ang abogadong nanonood sa atin, kahit na hukom, huwis, ganun din sasabihin sa iyo. So, tinigilan ko na lang para matigil na to. Napakahaba tuloy ng mga pinag-uusapan natin. Malinaw ba, Efren? Ikaw ba, Jenny, babayaran mo ng halaga si Efren sa kanyang manok na hiniram na namatay ng aso mo? Sige, sa barangay na lang po. Opo. Sige po. Sa barangay na lang din po kami mag-uusap, namatay sir. yung aso Maraming niya, salamat namatay din yung po. manok niya dahil sa aso mo. Efren, di mag-usap na lang kayo. Siguro mas maganda, magtawaran na lang kayo kung magkano po pwede. Labas na kami dyan. Ako'y nagsasabi lamang dito sa ganitong samba. Ang sino man ho nanonood ng Pambansang Sumbungan, hindi ho kami entertainment. Kami ho public service talaga. Papakita namin yung totoo at tama. Maninindigan ho kami kung sinong tama. At pag kayo nasa tama, kami tatayo sa inyo. Kapag kayo'y mali, sasabihin namin kayo'y mali. Simple lang ho, matututo ho kayo. Hindi ho tayo nag-aabogado rito. Bago pa man nangyari to, kinonsulta na namin ang abogado para makita ni Juan de la Cruz at panunood nyo ho rito, matututo ho tayo. Hindi ho para malibang. Matututo, informational, educational. Ito'y parang edukasyon na rin. Efren at saka Jerry, maraming salamat. Ganon din sa iyo. Sino ba itong tagapamayapa? Salamat na rin sa inyo. At panalo rito ang taong bayan. Silang natututo. Kayong dalawa, mag-ayos na kayo kasi ganon din ang hantungan yan pag kayo naghukuman. Ito ho, ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag. Basurero, nagpasaklolo. Homeowners Association, inireklamo. Humingi po sa inyo ng tulong sa biglaang pagkakatanggal sa akin sa trabaho. Hindi lang nakakolekta, basura ng mga tao, ipinagtabuyan. Kahit 10 taon na sa lugar, ang pobreng basurero. Sa pagpapalis po sa amin sa tirahan sa ganitong kalagayan po ng pandemya. Alamin ang buong kwento. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag! Kami ho sa Pambansang Sumbungan, wala ho kaming pinipiling sumbong. Maliit o malaki, mayaman o mahirap, mangmang o nakapag-aral. Kung sino ho yung tama at kung ano yung dapat gawin at yung nararapat dahil nasa tama. Wala ho kaming kinakampihan at kami ho'y makikinig para nang sa ganun, inyong pakikinig, natututo ho tayo. Kami ho hindi kami nagsisino-sino sa ginagawa ho namin. May gabay ho kami, may mga eksperto rin, may mga resource, may mga nag-a-advise din sa amin. Ang layunin, ang panalo ho rito nanonood. Ito ho, isang basurero, mga bossing, lumapit ho sa Pambansang Sumbungan. 10 taon nang naging basurero ng isang subdivision sa Cavite, ang humihingi ng saklolo ho sa Bitag, ginigipit at pinalalayas umano siya ng Homeowners Association ng kanilang subdivision, ng subdivision na kanyang, ito'y may pinagdudulutan ng serbisyo na may kapalit naman. Ang kanya lang daw kasalanan, ito yung basurerong lumapit sa atin, pakinggan niyo ito, para kayo'y makinig, para gumawa rin yung paghuhusga, send it to our social media, sabihin niyo kung sinong tama o mali. Ang kanya lang daw kasalanan, ni Mang Eduardo, ay 2 beses daw siyang hindi nakapaghakot ng basura, na yun naman talaga ang usapan bilang doon sa serbisyo ng kanyang pagiging basurero.
Kaya ang homeowners, abay medyo nagdamdam o sabihin na natin, nagalit din at pinalayas sila sa gitna raw ng pandemya. Yun ho, sinasabi ni Mang Eduardo. Alamin ang detalye. Ako po si Eduardo Noveno na humingi po sa inyo ng tulong sa biglaang pagkakatanggal sa akin sa trabaho at sa pagpapaalis po sa amin sa tirahan sa ganitong kalagayan po ng pandemya. Tinanggalan na po nila ako ng hanap buhay. Marami pong umaasa sa akin ng mga bata. Ako lang po ang nagtataguyod sa kanilang lahat. Ang hirap po ng aming kalagayan. Yan lang po ang alam kong buhay na pwede ko ibigay sa pamilya ko. Tulad ho ng aming sinasabi, wala ho kaming pinipiling sumbong. Kapag inilapit ho sa amin, kay mahirap ka, kay mayaman, kung sino lang tama. Si Mang Eduardo nga pala ay nagsalita kanina, pero detalye bibigay ho namin para medyo matingnan nyo ho, ano? Parang kayo na rin ang parang huhusga rin. Okay? Sige. Si Eduardo ay nanilbihan, basurero, taga-kolekta ng basura sa loob ng 10 taon sa Bahayang Pag-asa Subdivision sa Molino, Cavite. Okay? Ngayon, 200 piso kada araw ang sahod niya na 4 na beses sa isang linggo ang kanyang pangunguhat paghahakot ng mga basura na kanyang dapat isegregate. Na ngayon, nanirahan siya at ang kanyang pamilya ng libre sa isang bakanting lote sa loob ng sinasabing subdivision na kasama ho to sa kanilang kumbagay kontrata ba or kanilang pag-uusap ng homeowners. Pinayagan din siyang gawing kalakal yung kanyang mga nahihiwalay na mga basura na kung tutuusin, yung sinasabing mga recyclable materials, parang maibenta niya, dagdag kita doon sa kanyang gustong mangyari. Ngayon, ang nangyari mga boss, yung pagsisegregate ay pwede niya ikalakal. Sabi nga ho natin, 8 ho ng Agosto. May nagpositibo raw kasi sa subdivision nila ng COVID-19, kaya hindi siya nangolekta nung araw na yon bilang pag-iingat. Suma total, 2 beses siya hindi nakapaghakot ng basura sa loob ng subdivision. Now, ikinagalit daw ito ng mga opisyales ng Homeowners Association, kaya nagpetisyon ang mga ito, yung mga homeowners na kung maaari, palitan na lang si Mang Eduardo at kumuha na lang ng ibang tagahakot ng basura at bibigay yung kaparehong pribilehiyo o anumang pribilehiyo meron doon kay Mang Eduardo na manirahan sa loob ng sinasabing bakanting lupa at yung sinasabing mangalakal ka pa sa iyong masisegregate na mga basurang recyclable at saka yung nabubulok. Maliban daw dyan, may naghahakot naman talaga sa syudad ng mga bulok na basura. Nakikita nyo yung sa litrato, mga bossing. Well, nagharap daw sila sa barangay, mga boss. Okay, tingnan niyo ho to. At binigyan daw siya ng lamang ng 30 days upang lisanin ang bakanting lote na kinatitirikan ng kanyang bahay. Yun ho ang naging problema, kaya lumapit ho siya sa atin. Ngayon, kasama ho natin si Mang Eduardo. Ngayon ho, ready na ho siya. Si Mang Eduardo, at yan ho, tatawagan din ho natin yung mga presidente ng Homeowners Association at ganoon din yung barangay para maalaman ho natin. Again, layunin ho natin para mabunyag yung katotohanan at makatulong ho. At kayo ho yung nanunood ay parang husgado na rin, parang hurado na rin. Kayo yung parang jury na rin manunood. Tingnan nyo ho kung sinong tama o mali. Mang Eduardo, magandang hapon sa iyo, Mang Eduardo. Kumusta ho kayo? Dito po, puti po, sir. Mang Eduardo, medyo lakasan mo lang ng konti. Hindi tayo masyadong nakakarinig. Kumusta ho kayo, Mang Eduardo? Dito po, sir. Okay po. Alright. Mang Eduardo, nasabi mo na sa akin, napaliwanag ko, So, anong status mo ngayon? Ano bang ibinigay na palugit sa'yo? Kailan ka ba sinabi nila na ikay aalis bago matapos ang 15 ng Setyembre, dapat nakalisan ka na, umalis ka na dyan sa kinatitirikan ng bahay mo sa loob ng subdivision dahil may kinuha na sila na ibang basurero na maghahakot tulad ng ginagawa mo, pareho rin ng sweldo, 200 piso, 4 na beses, kada araw, 4 na beses sa isang linggo, libre tira, at pwede mong ibenta, ikalakal yung mga recyclable material o basura na mahakot mo. Ano ba? Tutuloy ba yan? Nag-usap ba kayo sa barangay?
Nakapag-usap ba kayo sa Opo, pinatawag po nila ako sa barangay. Kailan kayo pinatawag sa barangay, Mang Eduardo? Noong August 15 po. August 15. Nung andun sa barangay, may namagitan ba? Nandoon ba yung kapitan? Nandoon ba yung homeowners? Ano bang nangyari nung pinakikinggan para doon sa reklamo ninyo? Bago po ako pinapasok sa loob ng sa loob po ng nila opisina, pinausap na po ako ni kapitan. Kinausap ka na ni kapitan? Opo. Naayusin na lang daw po yung problema. At willing naman po daw siyang tumulong na sa akin na maghanap po sila ng bahay. Alright. Pwede rin daw po gamitin yung sasakyan ng barangay para sa panghakot ng mga gamit Alright. namin. So, tutulong naman daw ang Homeowners Association kapag ikay umalis dyan sa lugar na yan na pagkasunduan sa pamamagitan ng pamamagitan ng barangay. Tama? Opo. Alright, sige. Sa linya ng telepono natin, kausapin natin yung presidente ng Homeowners Association ng Pag-asa Subdivision. Si presidente ho ng homeowners, si Eugenio James Katindig. Magandang hapon sa iyo, Mr. Katindig. Yes, sir. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay, si Ben Tulfo ho, live ho tayo sa Bitag, Pambansang Sumbungan. Sir, ano ho bang napagkasunduan ninyo ni Mang Eduardo na lumapit ho sa amin? Ako naman, importante makausap ho kayo at makuha rin yung panig ninyo at makuha rin yung sa barangay. Kasi inilalapit niya na siya raw binigyan ng palugit na hanggang 15 ng Setyembre, na pumayag naman daw siya, pero parang napilitan lang daw. At nangako raw ho sa barangay na parang bibigyan siya ng kunting halaga kapag siya'y lumisan 15 at tutulong daw ang barangay truck paghakot ng kanya mga gamit. So sa akin lang sir, bilang presidente ng inyong Homeowners Association, ano ho bang nagawa ni Mang Eduardo na humantong ho sa ganitong usapan? Actually, sir, ang namin is ang nag-petition sa kanila is the Homeowners Association, not us. Okay. Hindi po kami. Klaro, sir. Nag-petition po ng homeowners with regards to what they are doing. Ngayon, ever since po na nagkaroon kami ng Homeowners Association dito, sila po lagi ang complain ng mga homeowners. So medyo napuno na siguro ang what do you call that, ang homeowners, na gumawa sila ng petition. So after signing the petition, sinadmit ko po yung petition sa receive ng secretary namin, then sinorward po ng secretary namin dito sa barangay. Okay. So inayos po ng kapitan namin. Tinawag po kami ng Homeowners Association officers with regard to that matter. Actually, sinasabi po niyang pinilit po siya, I can assure you, meron po kaming kasama rito na makapagpatunay na sila po ay hindi siya pinilit. And nandito po ang kapitan namin in front of us. Sinabi niya na, Ed, meron ba kayong, naintindihan mo ba lahat ang linalaman ng petition, ng amicable settlement? Sabi po niya, okay po, naintindihan ko po. We did not force him, we did not force him to sign. Actually, ang nagpasign po sa kanya ay secretary at the barangay captain with regards to that matter. Okay. Maging klaro na ho yan, Mr. Katindig, Presidente ng Homeowners Association. Malinaw na ho sa amin ang sinasabi mo na parang hindi kayo ang nagpetisyon yan. Nagdesisyon lang kayo base doon sa naisip ng mga Homeowners Association, kayo yung mga opisyales, pinatupad nyo lang yung petition ng mga homeowners na hindi nila nagustuhan yung maaring resulta ng inaasahan nilang mahakot yung mga basura at hindi nangyari. Tama? That's it. Apo. Alright. Okay. Ang sinasabi naman ni Mang Eduardo, Mr. Katindig, natakot daw siya, 2 beses lang daw siyang hindi nakapaghakot ng 8 at 15 ng Agosto dahil daw
kung tama ba ako sa petsa, 2 beses kasi daw may COVID-19 ng positibo daw sa subdivision. Wow, sir, no. Actually, hindi sila humahakot. Hindi na sila humakot. Kasi ang sabi ng misis niya, ang sinabi niya sa isang board ko, na hindi na sila, what do you call that, ma'am? Hindi sila maghahakot for 1 year, for 1 week. Kasi masama ang loob nila sa ano namin. Okay. Actually, sir, to be honest with you, si Mr. Noveno, hindi po gaano naghahakot sa phase 1. Doon ho po siya naghahakot sa phase 2C. Mhm. That's it. Ayun ang inaano namin. Ang ginagamit lang nila is yung si Miss Lea Noveno, yung anak niya. At saka yung mga anak niyang maliliit. Which is, pinapagalitan ko sila na huwag gamitin yung mga bata sa paghahakot. All right. Mhm. Eh, ang ano nila is, because ang reason nila is wala daw tagabantay doon sa holding station. Okay. So parang lumalabas, sir. Sir, parang lumalabas kayo naman, ayaw ninyong na maakusahan kayo na parang child labor na hindi dapat magtrabaho ang mga bata dahil ang usapan That's ay it. kay Eduardo lamang. Oo. Alright. So hindi Pero ho, hindi ho siya nag-ano dito. parang hindi lumalabas, raw sir, siya sir, sandali lang, parang lumalabas, 1 linggo na siyang hindi humahakot dahil parang meron siyang gripe o meron siyang, parang, nagpo-protesta ho ba siya? Meron ho ba siyang ipinaglalaban na gusto makarating sa inyo na hindi niya nagustuhan sa inyo? Nasabi niya ba? Actually, sir, wala eh. Mabait po si Mr. Noveno. Si Mr. Noveno mabait. Sino hong hindi mabait? Eh, yung mga anak niya and the missus, kasi yan ang po ang rinireklamo ng homeowners. Pero ang inyong usapan, sir, talagang si Eduardo Noveno lang yung inyong kausap dito dahil siya yung That's talagang... it. Alright. Yes, sir. Alright. Mr. Eduardo, narinig mo ba? Sinasabi nitong si Mr. Katindig na presidente mismo ng homeowners, hindi naman siya nagpetisyon. Mga homeowners daw kasi hindi mo na ginagampanan yung tungkulin trabaho mo na nakasaad doon sa usapan ninyo. Totoo ba to, Mr. Eduardo? Opo, sir. Pwede po ako magsalita, sir? Sige. Paliwanag ka. Wala namang masama. Sir, sa presidente po namin, mali naman po yung ano nyo sa akin. Matagal po ako nagserbisyo sa inyo. Nung araw po na yan ng pumunta po ako sa inyo nung umaga. At nag-ano ako sa inyo, nag-report na kung maaari maghakot ako ng basura. Ang sabi nyo, wag, tatapusin daw muna yung meeting nyo hanggang Sabado. Eh, sinunod ko po yung payo nyo. Mataas po yung respeto ko sa inyo. Huwag nyo naman po kami baliktarin. So parang lumalabas, Mr. Eduardo, hindi totoo sinasabi ni Mr. Katindig na 1 linggo ka na hindi humahakot at walang kinalaman doon sa sinasabing COVID-19. Tama? 1 linggo hindi... Mr. Ed, Mang Eduardo. So totoong 1 linggo hindi kayo nanghakot ng basura? Hindi po. 2 araw Hindi lang po, totoo? sir. Hindi totoo. Hindi po. Kay Mr. Katindig, hindi raw totoo yung 1 linggo na hindi siya hinahakot na kaya ano ba talagang gustong sabihin nitong si Mr. Eduardo? Ang sinasabi na... Sige. Sandali, sir, ha? Can I give you to my one of the board? Sige, sir. Na Sige, sir. siya ang pinagsabihan ng asawa niya. Okay, sige. Can I give you? Yes, sir. Can I Yes, sir. give you Yes, sir. Okay, that's it. Okay, thank you. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Sino po to? Okay po, oo. Nandyan po sila. Maganda Hindi. sa totoo lang, sir, Yes, sir. Yes, ma'am. nagpapasalamat kami sa inyo na nabigyan kami ng pagkakataon para marinig yung aming side. Kasi Okay. actually, sir, ako ang pinagsabihan ng kanyang misis, nag-usap kami doon sa MRF, na hindi maghahakot ng 1 linggo kasi masama ang loob. Pero bago pa yan, ilang insidente na po yan, na palagi ang threat pag may hindi sila nagugustuhan sa mga sinasabi namin
or action, ang threat nila palagi hindi mangongolekta ng basura. Abay. Kaya kami, ang mga tao nagko-complain. Actually, sir, may pumupunta sa akin, nagtanong, bakit hindi nangongolekta ng basura? So, ang sagot ko, sabi kasi ni Lita, yung asawa ni Ed, hindi sila mangongolekta ng basura sa loob ng 1 linggo kasi masama ang loob nila. Ganun pa man, Friday, dapat schedule ng hakot ng basura nila, ng hakot ng basura, hindi na sila naghakot. Nung tinanong ko si Miss Leia, Lay, naghakot ba kayo ng basura? Ang tinunguso niya, yung nanay niya na tinuturo. Doon sumagot ang nanay niya na hindi maghahakot ng basura sa loob ng 1 linggo kasi masama ang loob. So sabi ko, buti sinabi mo. Kasi sa Friday yon, Saturday, magmi-meeting kami. Sabi ko, buti sinabi mo sa akin para makakarating sa board na hindi kayo maghahakot ng 1 linggo. Kasi sir, sa amin, pag hindi lang maghakot ng basura sa loob ng 2 araw, nagpapanik na yung mga tao. Ang problema namin talaga yung basura. Okay. Kaya dapat regular na hahakutin. Okay. Ganun po ang kwento doon. Alright. Sige. Kaya nga ang tao siguro, dumating sa punto siguro na kailangan na lagyan na ng tuldok yung Okay. problema na ever since ay ganun. Ayun. So, ma'am, Paulit-ulit lumalabas. na lang yung problema na yun. Okay, ma'am. Simula- Ma'am Libertad Tantiado, parang lumalabas may pattern na. Ibig sabihin, hindi kumbaga malimit na mangyari to or may pattern na kay Mang Eduardo at sa kanilang pamilya na kapag may parang lagi nagbabantang hindi na hahakot. Parang ganon? Ganun ang kwento dyan, sir. Alright. Nang Kaya kanyang misis. nagpapasalamat kami na binigyan nyo kami ng pagkakataon para makapaliwanag ng aming side. Alright, sige. Kasi sobra-sobra na po, sir. Alright, Ang sige. mga Sige ma'am, narinig ko po ma'am, nakuha ko yung side ninyo. Sa kabilang linya, tawagan naman natin si Kapitan. Si Kapitan ba nandyan? Si Kapitan, yung Cap Horacio Brillantes Jr. Magandang hapon sa iyo, Cap. Magandang hapon po, sir. Opo. Okay. Cap, kami ilalapit lamang sa inyo. Napakinggan namin yung sa presidente at nagsalita rin yung tresurero dito sa kaso ni lumapit ho kasi sa amin. Opo. Itong si Mang Eduardo. Ano bang nakita niyo rito, Cap? Kayo'y namagitan dito. Pakibigay nga ng update kasi hindi magiging patas ako'y magsasalita ng hindi narinig Opo, niyo. sir, no? Opo, si Sir Novino at ang presidente po ng OWA, diyan po ako residing sa base na po na yan. Okay. Opo. Actually po, ilang beses ko na rin po sila sinettle dahil siyempre, ayaw ko rin naman po mawalan ng trabaho itong sila Mr. Novino. Okay. And yet, doon naman sa side po ng OWA, to be fair naman, binabalansin naman po natin yung mga bagay-bagay. Dumating lang po siguro sa pagkakataon itong mga homeowners, umabot na rin siguro sa sukdulan na napapansin nilang galaw nitong ating mga taga-hakot. Ayun. Ito naman taga-hakot, pinagsasabihan ko din naman po sila na kailangan tayo bilang isang namamasukan, matuto tayong makibagay. Doon ho sa sistema kasi, tulad nga po nabanggit ni Ma'am Libertad, doon sa pagtatampo po. Yung po yung nagsimula lang po doon sa pagharang ng kariton yan eh. Oho. Okay. Tapos doon sa pagharang ng kariton na una yun, nung pauwi ho ako, dinatnang ko po sila sa kanto. Ano pa ho nun? MECQ. Nung nakaraan lang po. Nung pagdating ko, sabi ko, ano ho ang naging problema? Kasi may nagbabantay ho sa pagpasok ho ng lugar namin eh. Doon ho sa pangyayari na yun, sinita daw ho sila doon sa dala-dala nilang kariton, which is wala namang laman. Oo. Na doon ho ata nagsimula yung pagtatampo ni nung asawa ni Mr. Novino. So iniwan si kariton, para nagkaroon na ata ng konting salitaan, which is ganun ho yung nangyari. Pero naayos naman dahil pinauwi ko rin po yung kariton kasi inabot ko sila ron. Ayun. So, yun po yung naging dahilan na nagtampo ata ito si Ate Lita na wag magpahinga daw muna ng isang linggo. At hindi doon naman po sa side ng OWA, nagdesisyon naman po sila. Alright. Sila naman po outright. Unang-una, wala naman pong kontrata ata ito si Mr. Novino utos sa kanila. Alright, okay. At doon naman po sa amicable settlement, ayun po yung tinanong ko si Mr. Novino
kung pumapayag siya ron. Kung gusto niya extend yung kanyang pananatili ron, pwede naman, no, wala naman po, hindi po natin isinasara yung ating decision doon. Oho. Tapos yung kanyang anak, pinaalam ko rin po sa kanya kay Miss Leia, pinabasa ko rin po ito. May pagpayag naman din siya. Pero sabi ko naman sa kanila, kung meron silang gusto pang i-apila, karapatan naman po nila yun at gawin po nila. Yun po. Alright. So, maging malinaw ho to kay, kay Mang Eduardo. Opo. At Okay. nagpadala din po ako ng konting tulong sa kanila. Nung araw nung kinabukasan po yata, nagpasuyo din po ako na nagpadala rin po ako ng bigas. Paunang tulong lang po. Kasi yung sinasabi nila, wala raw silang makakain. Okay, alam nyo, Kap, ako'y nagpapasalamat sa iyo pagiging maawain at matulungin. Bihira ho makikita ng ganyang Kaya lang, yung pananagutan kasi, pag nagtatrabaho, anong sa palagay mo rito? Kung ikay bibigyan ng pagkakataon at napapakinggan tayo Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang parte ng mundo na may mga Pilipino, ano sa palagay mo rito? Sinong tama ba? Sino ang may pagkukulang? At hindi naman natin sinong sabing may mali. Sino may pagkukulang dito? Tingin ko po, doon sa kanilang reklamo ni Mr. Novino, sa side po nila, ang inahabol po nila, yung karapatan nila bilang tagahakot ng basura. Kung talagang babalansihin ho naman natin, talagang hindi na ho in good terms itong dalawa. Ayun. Hindi na ho talaga magiging healthy yung samahan nila. Alright. Ang maapektuhan po kasi nito yung pinagsisilbihan nila pareho eh. Yung mga tao, yung mga homeowners. So it's better na lang na kung meron naman silang pwedeng mapagtrabahuan pa. Siguro naman meron naman po pa silang pinaghahakutan pong iba. So anong maano ko lang doon kasi ay pilit pa at insist na lang nila yung gusto nila na manatili pa sila ron sa lugar na yan. Yung COA naman po parang ayaw na ho yung serbisyo nila. Ayun. Okay, Mang Eduardo, narinig mo ba? Bumabalanse si Kapitan dito. Ikaw naman pala binibigyan pa ng palugit. Kaya lang, mukhang hindi na maganda atang relasyon ninyo sa Homeowners Association, sa HOA. Ikaw ba'y kampante pa magtrabaho sa kanila kay parang may lamat na ang inyong relasyon? Anong say mo rito, Mang Eduardo? Ako po sir, di po ako umaayaw sa trabaho. Mali lang po kasi yung pagkakapaliwanag po ni Ma'am Libay. So anong gusto mo? Sige, ganito na lang, Mang Eduardo. Ano ba ang gusto mong mangyari? Kasi unang-una, parang ang problema mo rito, Mang Eduardo, hindi na yung homeowners. Hindi na yung mga opisyales. Homeowners, yung mga nakatira doon. Sila yung naperwisyo. Narinig mo, Mang Eduardo? Itong mga tagapagpatupad lamang hinalal to, Mang Eduardo, ng mga homeowners. Kaya lang, ang problema mo sa mga homeowners, medyo nagpetisyon na yung mga homeowners na palitan ka na kasi sila napiperwisyo. Isang linggo ba naman, hindi maghahakot? Narinig mo ba ako rito? So hindi na mahalaga yung sinabi mo sa akin at yung sa mga opisyalis kasi hanggat hindi mo nakumbinse yung mga homeowners na sila apektado, napiperwisyo doon sa serbisyo na dapat nahahakot mo para masegregate, hindi mo naman ginawa kasi sabi mo, at lumalabas sa sinasabi naman kay Libertad ng misis mo, hindi kayo maghahakot kasi parang may sama ng loob kayo. Hindi po yan totoo, sir. Alin ang totoo? Alin ang totoo, Mang Eduardo? Gusto ko po sana ipasalita sa inyo yung anak ko para siya po magpaliwanag Mang sa mga Eduardo, nangyayari. kayo ang kausap dito, hindi yung anak mo, hindi yung misis mo Opo. Ang sinabi nga ng presidente mismo, si Mr. Katindig, mabait ka naman Ang problema mo ata, yung misis at anak mo Hindi po. Madami po silang pagkukulang sa akin, sir. Anong pagkukulang sa iyo? Sige, anong pagkukulang sa iyo? Anong pinakita mo sa anong pagkukulang yan? Sige, pakita mo sa akin. Gaya po nitong kamay ko po, nakaliwa. Anong nangyari diyan, Mang Eduardo? Nung time po na nagsesegregate kami ng basura na meron pong bubog sa loob. Na-aksidente po, tapos po na... Alright, nasabi mo ba to kay yan ba'y naging dahilan kung bagay naputulan ka ng mga daliri? Hindi lang po yan, marami pa po. Hindi, yan ba isang dahilan kung bakit... Po ako. Sige, ganito. Kayo ba'y nag-usap ni Mr. Katindig, yung presidente ng homeowners? Nasabi mo ba yung problema mo na yan, Mang Eduardo?
Ayaw nga po nila makipag-usap sa akin eh. Okay. Kap, narinig mo ba yung sinasabi ni Mang Eduardo na putulan siya na medyo ano ba talagang kasi Ito parang po, yan po, yung kanyang kapinsanan na po na yan, talaga kung naputulan, lumalaw yung sitwasyon niya. yan ba'y sa trabaho? Dati pong meron ng putol yung isa niyang daliri, pagkaalam ko kaya po tinatawag siyang si Putol. Po. Tulfo ka rin pala. Mang Eduardo, Opo. pabilisan mo, Sir. putol. Baka kamag-anak kita, Mang Eduardo. Hindi naman, sige, pinapatawa lang kita. Anyway, solusyon dito, Kap. Akala ko nagkasundo na sila. Pagkatapos lumapit pa sa akin dito at ang gustong mangyari, yung mga anak gusto makiusap sa akin, si Mang Eduardo naman anong tingin mo rito, Kap? Anong dapat gawin? Actually, sir, opo, si Eddie naman, kami naman po rito sa barangay, wala naman po tayong pinakita ang hindi maganda sa kanya. Alright. Kasi naman po lumalapit sa akin yan, binibigyan po naman natin ng tulong. Tulad po nung napahospital po siya, ayan po tinulungan po ng ating barangay. Ayun. Dala po namin dito sa may, dalawa po sila ng manugang niya kung di ako nagkakamali. Kap, meron akong pakiusap. Hindi ba pwedeng mabigyan ng trabaho to sa inyong barangay, sa ibang lugar na... Po, ano naman po meron pa ho silang pinaghahakutan na kabilang phase. Hindi lang naman po ang phase 1. ibig sabihin sa kabilang subdivision. Opo, hindi, karatig barangay lang din po, kabilang phase. Okay. O phases Alright, itong aming barangay. Kaya lang doon, wala silang lugar na medyo matirhan kasi dito sa subdivision na to. Ang pwede namin gawan ng pamamaraan, pero hindi po kami mangangapo kung saan po namin pwede agad sila mailagak, which is makikipag-coordinate po kami dito sa mga kaibigan din namin pinagsisilbihan nila na baka sakaling matulungan namin si Mr. Nubino na may pagkatapat ng tirahan. Mr. Nubino, Mr. Ed, ayan naman pala si Apo. Kapitan, handa ka naman palang tulungan. Meron ka para naman pala na pagsisilbihan na paghahakot ng ibang basura sa ibang face at gagawa niya ng paraan sa sitwasyon mo. Kasi Mr. Nubino, pag tumagal ka pa dyan, hindi na maganda. Para sa mata ng mga pinagsisilbihan mo mga homeowners, pinetition ka na kasi nanawa na sila sa iyo base doon sa mga hindi paghakot ng basura at meron na kayong lamat na relasyon doon sa sinasabing asosasyon. Kung kaya, sabi ni Kap, pwede ka naman sa iba. Ano sa palagay mo niyan, Mr. Nubino? Hindi po totoo yan, sir eh. Para sa paglilinaw So lang anong po. hindi wala po totoo? talaga Hindi totoo matotohanan. sinabi ni Kap? Hindi po, yung salita po ng presidente kanina tsaka ng treasurer. Wala pong katotohanan lahat po yun, sir eh. Alright, merong, sandali, Mr. Bernabe, sandali, Eduardo, Ito si January Bernabe, nagpadala ng kanyang message, madaming beses na kaming nagre-reklamo dahil ayaw kaming kuhana ng basura. Ikaw to, Mr. Eduardo, ang nagsasabi rito, Opo. nagpadala na, samantala nagbabayad kami ng association fee. Okay? Kinamatayan na Opo, sir. nga ng tita ko yung karereklamo sa kanila. Ibig sabihin, nabubuisit na rin sa serbisyo na yung paghahakot sa iyo, nadadalhin dyan sa sinasabing station man lang na parang bago hakutin ng syudad ninyo. Narinig mo, Mang Eduardo, ito nag-text sa atin dito. Opo, sir. Yan pong pangalan po na yan, ay hindi po yan naka-member. Kasi po, ang bilin po sa amin ng presidente at ng treasurer, yung mga hindi raw po nagbabayad ng monthly, hindi raw po namin kukuha ng basura. Alright, narinig mo ba rito, Mr. Katindig, totoo ba raw to? Lahat ng mga miyembro hindi nagbabayad, wag kuha na ng basura. Totoo ba yan? Actually, totoo po yun. Hindi naman ako nag-ano. Kasi actually, pag no payment, hindi na pwedeng pikapin ng basura. Pero Okay. kasi ang ugali po nila, to be frank with everybody, ugali po nila is pag, kung minsan, hindi merong homeowners na hindi nagbabayad ng monthly dues, hindi namin talaga pinapakuha yan. Pero Alright. kung sometimes, kinakausap sila, nagbibigay ng pera, kinuha nila. Okay. So hindi namin po alam yun. Alright, sige. Okay. Okay na yung CAP kasi medyo internal na yun ng association, ano? Mr. Eduardo Novino, pumirma ka ba sa nakasunduan? Pumirma ka ba? Lumagda ka ba? May nilagdaan ka bang kasunduan at pumayag ka? Na ano po?
Kasunduan na Anong ikay lilisan na at ikay, ano ba to? Kap, Opo, sir. Opo. meron Opo, sir. kami nilagdaan. So, sabihin mo sa... Ito po yung amicable settlement, hawak ko po. Okay, sige Kap. Ito po yung nakasaad po rito. Okay. Ang MECQ po, mananatili sila Mr. Eduardo Novino at ang pamilya niya sa holding station. At pag bumalik po sa GCQ, doon po magsisimula ang isang buwan na palugit para maghanap ng malilipatan si Mr. Eduardo Novino at ang pamilya niya. Okay. Tapos regarding naman po doon sa holding station, naayusin ng bagong Eco Aid ng board members ng Phase 1 ang holding station para lagyan ng harang ng blusak para magkaroon po ng boundary in between po ng holding station sa anong nilalagaan ng kanilang bahay po. Okay. Tapos nagbibigay pa rin po ng tulong ang board members ng Phase 1 at koordinasyon ng barangay para kay Mr. Eduardo Novino po. Ayun. Kung pagkasunduan po. Ayun, napagkasunduan. Meron na pala kayong pagkasunduan, Mr. Eduardo Novino. Opo, Okay na ba opo, sa'yo? meron po. Ha? Opo, meron po. Oy, bakit ka pa lumapit sa akin? At ginawa ko rin ang lahat ng bagay, kaya lang parang walang pumabor sa iyo rito. Kasi lahat naman, si Barangay, balanse naman si Kap, Brillantes, okay naman, kausap. Okay? Si Mr. Katindig naman, ang sinasabi niya, petisyon to ng asosasyon. Ito naman si Treasurera, itong si, yung kausap natin kanina, nasabi ng misis mo. So, para sa akin, meron ka pa namang parang hinahakutan ng basura at binibigyan ka naman palugit. Kap, may tatanong ba ako sa'yo? Meron ba siyang matatanggap na halaga pag ulumisa na siya sa tulong ng asosasyon? Actually po, sir, yung po'y inapila ko po sa HOA. Baka pwede ko may makapag-extend ng cash assistance sa paglipat po nila kung sakasakali po. Okay. Mr. Katindig, yan ba'y pwede kayo makapagbigay ng cash assistance man lang kay Eduardo Novino sa loob ng 10 taon? Or any cash assistance ka, Mr. President ng Homeowners Association, Mr. Katindig? Yes, sir. Actually, in relation number 4 na amenable settlement, we are willing to give him Alright. makapagbigay kami ng siguro we cannot promise anything kasi actually Mr. Tulfo, ang aming association is a negative. Pero actually, yesterday, nag-meeting kami with regards to that matter. Okay. And the board agreed na magbibigay kami ng financial assistance Ayun. to him. Okay. Hindi na namin banggit alamin siguro Mr. Eduardo, alamin mo na lang sa tulong ni Barangay Captain Brillantes, doon na lang sa financial assistance na ibibigay sa. Hindi ko nakakalkalin yan kasi at least inasikaso ka at hindi ka pinabayaan. Nagawa namin yung pakinggan ka, tinawagan namin si Cap, yung presidente, ganoon din yung tresurero. Doon sa issue mo, meron namang financial assistance na ibibigay sa iyo. Okay? At yung palugit ko si Cap din tutulong sa iyo. Okay ba sa iyo? Ed, nakatulong ba kami sa iyo? Opo. Pero sir, mahilingin lang po ako yung SS ko. Gusto ko pong yung SS ko masettle. Alright, Mr. Katindig, yung SS daw niya, baka masettle lang daw, yun lang hiling ni Mr. Eduardo kasi kung siya'y naninilbihan sa iyo, nasa batas din talaga natin, ang SSS, dapat inasikaso natin. Ikaw ba'y kinakaltasan ng SSS, Mang Eduardo? Hindi po. Empleyado ka ba o kinontrata ka lang kumuha? Kasi kung empleyado ka, may SSS ka. Ano bang status nito, Mr. Katindig? Empleyado ba siya? Actually, sir, it's a voluntary. Ayun, okay. Voluntary lang to. We don't have any contract with regard to that matter. Ayun. Wala kaming Nakita mo kontrata. ba, Mr. Eduardo? Ito naman ay kusang loob mo ginawa to at may mga kondisyon naman to. Hindi naman to employment. Kontrata naman to dahil naninilbihan ka rin naman sa ibang asosasyon. Hindi po, sir. Nakuha mo ba? Baka nila po Mr. Eduardo, sinagot ko lang. Opo. Nalinawan ka na ba ngayon? Baka mamaya, sasabihin mo naman, pag-ibig naman, PhilHealth. Naku, naloko na. Ang dami mong hiling, Mr. Eduardo. Marami ka bang kausap dyan? Sino bang kausap mo dyan? Misis mo, anak mo. Marami kang advisor dyan, Mr. Eduardo. Eduardo, Mang Eduardo, kikinig ka ba? Makinig ka. Opo. Huwag kang makinig sa misis mo at huwag kang makinig sa mga anak mo na nakausap ko kanina.
Habang kinakausap kita, Mr. Eduardo, nabubwisit ako doon sa mga bulong ng anak mo na para bang siya ang pinaglalaban ikaw. Ang obligasyon mo at ang iyong serbisyo ay diretso doon sa homeowners. Nakita ko naman, wala akong makitang dihado ka rito. Nagpapakampi ka sa akin, kaya lang hindi kita kayang kampihan kasi wala akong makitang pang-aapi sa'yo. Kasi po Nakita sir, ko rin hindi may naman pagkukulang po talaga ka, Mang totoo yung mga Eduardo. sinasabi nila eh. Paano? Bilang pong manggagawa, sana po maging makatotohanan po sila sa akin. Ano ang totoo sa iyo, Mang Eduardo? Hindi po kasi totoo yung mga pinagsasabi nila sa amin eh, sa akin. Sino may sabi niyan? Yun pong narinig ko kanina na pinaliwanag ni Sir James tsaka ni Ate Libay. Wala pong Kap? katotohanan yun, sir. Kap, sandali lang. Kap, nandiyan ka pa ba? Po. Ano ba tingin mo rito kay Mang Eduardo? Hindi ko kilala to. Ako'y pinakikinggan ko lang sa merito ng kanya mga sinasabing inilalagak at nilalatag kanyang mga reklamo at ako'y gusto kong maging balanse kasi kung titingnan natin, baka sabihin ng publiko, masyado siyang inape. Ikaw bilang barangay, hinalal ka dyan sa lugar ninyo at ang pagiging barangay may responsibilidad na tingnan dyan sa lugar ninyo kung ay magagawa dahil ikaw yung malit na unit sa lokal na pamahalaan, ipatutupad yung mga batas na alam mo naman siguro. Ano ba tingin mo rito kay Mang Eduardo? Actually po, si Mang Ed naman, to be fair naman po sa kanya ho, wala naman ako makitang inagrabyado po sila. Alright. Narinig mo, Mang Ed? Kung meron pong nabibiktima ho rito, siguro yung maling paratang dito sa asosasyon eh. May maling paratang bang asosasyon labang kay Mang Eduardo? May maling paratang po na inaakusahan po yung asosasyon na hindi rin po maganda. Inaakusahan ni Mang Eduardo ang asosasyon. Not actually po si Mr. Eduardo ho, pero yung post ho doon sa mga anak niya, which may Ayun. Okay. board of directors, Okay. yung below the belt na rin po yung mga Alright. binibitawan ho sa Okay. kanila. Maraming salamat, Kap. Magaling ka na, Kap. Siguro bilang mga panahon na ito, makikita kita, konsehal ka ng bayan kasi balanse ka. Mang Eduardo, nakita ko, ito rin ang napansin ko. Sabihin mo sa anak mo, wag na mag-post sa social media, below the belt na kuminsan pagpo-post niyan. Baka hindi mo na kontrolado mga anak mo. Mga anak mo, nakikitara sa iyo sa lugar na ipinagkaloob sa iyo ng Homeowners Association. At pribilehiyo yan. Apo. Tanaw mo na pribilehiyo. Apo. Yung 200 piso sa 200 piso kada araw na trabaho mo sa loob ng 4 na araw sa isang linggo, yun ang rate mo kasi baliban dyan, binibigyan ka rin ng pagkakataon na isegregate yung mga recyclable material, kakalakal mo. At dyan, bagay na yan. Para sa akin, mahalaga na meron kang tirahan sana kung pagsisilbihan mo sila ng tama. Pero kung inaakala mo na parang ang dating kay empleyado na lahat ng karapatan, kung titingnan mo, voluntaryo naman yan, hindi ka naman pinilit, hindi ka tinutukan ng kutsilyo, baril sa ulo, na parang pagtrabahuin kalabag sa iyong kalooban, ibang usapan yon. Marami kang reklamo. Siguro, Mang Eduardo, siguro. Ilang taon na po kayo, Mang Eduardo? 54 po. Matanda pa ako sa iyo, Mang Eduardo. 65 na ako, lolo na ako, pero parang tingin ko sa iyo, mas maganda siguro, pagsabihin mo mga anak mo, na kung Apo. maaari, wag na mag-post na hindi na maganda. Kasi kung minsan, pag nakasakit na tayo, mahirap na bawiin yon. Tama ba, Kap? Kap, nandiyan ka pa ba? Opo, Sir Tulfo, opo. Alright. Din po ang biniling ko kay Sir Eduardo, even doon sa mga anak niya na pagsabihan ko din po. Kasi hindi naman sila matutulungan ng pag-post nila ng ganon. Ayun. Concern silang person, direct sabihin mo nila sa akin. Ayun. At Okay. kung ano yung pwede kong may tulong, gagawan ko po ng pamamaraan. Okay. Mabuhay ka, Kap, sa ginagawa mo. Hindi rin kita kilala, pero sa paliwanag mo at nakikita kong sinseridad sa tono ng boses mo. Sa maayos naman, siguro naman. Kasi kung hindi ka nagsasabi ng totoo, papalag si Mang Eduardo. Wala naman ako nakita. Sa iyo, Mr. Katindig, nandyan ka pa ba? Yes, sir. Maraming salamat at kayo'y ginagampanan nyo rin trabaho ninyo. Ang problema ni Mang Eduardo, yung mga sa homeowners na hinalal kayo bilang opisyales na ipatupad yung mga kasunduan, yung mga pagsilbihan sila ng tama. Tama? Mr. Katindig? Yes, sir. Ay parang hindi nagugustuhan ng inyong mga homeowners itong serbisyo ni Mang Eduardo na. Tama? That's it. Kaya nga po nag-petition na sila. Ayun, okay. Andiyan pa ba si Libay? Wala na? Wala po. na. Okay, sige, wala na ho. Okay, anyway, Mang Eduardo,
Ganito na lang, pumunta ka lang kay Kap, mukhang may financial assistance naman at saka sa anumang mga bagay, i-refer kita kay Kap at nakikita ko, Kap, bahala ka na siguro mga kay Mang Eduardo, ha? Alam naman po ni Mang Eddie kung paano ko naman po sila talaga inaalalayan. Alam niya naman po yun sa sarili. Mabuhay ka, Kap. Maraming salamat sa iyo. Sa iyo, Mr. Salamat po. Katindig, maraming salamat din. Mang Eduardo, hindi ka pinapabayaan. At sige, pumunta ka kay kay Kap Brillantes, ano? Doon. At saka siguro, may number ka ng telepono ko, hindi ba? Pwede ka naman tawagan. Pwede mong tawagan yung mga tao ko. Tapos kung ano may mga bagay na medyo, malay mo, baka may nanonood sa atin, may mamaawa sa iyo. Kung medyo ang anak mo ay wag naging maldita, wag na magpo-post niyan, baka may maawa sa iyo, may magpapadala sa iyo ng mga kung anong ayuda. Alam mo naman kaming Tulfo Brothers, pag napakinggan na, abay, ayuda agad, okay? Ayusin mo muna. Pakita mo muna na walang maldi-maldita. Sabihin mo sa anak mo, ha? Yung anak mong babae na atribida. Okay? Salamat, Mang Eduardo. Higit sa sumbungan, mga boss, imbestigahan kung minsan mga simpleng mga sumbong, pinakikinggan ho natin. At sinusolusyonan ho natin. Hindi ho ganun kadali. Punto de vista. Hindi lang sa punto de vista, bagkus magkabilang panig. At pagdating dyan, kayo rin ho ang panalo kasi natututo ho kayo. Nakikita nyo rin ho. Educational, informational, ang layunin ho namin. Eto ho, ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag.